Di ba? Okay, mga kababayan, pakinggan nyo muna to. Lord, continue to give you strength. Sabi ni sino ba yung nag-comment? Hindi ko na tuloy na shoutout yung iba. Sabi, kambal mo si Torre. Shout out sa ating Na shoutout tuloy tayo, nabati tuloy tayo. kaibigan, kasama at kapatid, Mark Ramos. Good day po sa inyo, and may the Lord continue to give you strength para sa pagsiservisyo sa ating bayan. Naku po, sir, kayo dapat ang pasalamatan namin dahil sa walang humpay ninyong pagseserbisyo sa ating bayan. At, nakadalawa na kayo, Buloyski at si Duterte. Kaya naman nag-iiyakan yung mga DDS sa inyo. Di ba? Game na ho, mga kababayan. Dito na tayo pumunta. Ito, good news muna tayo bago tayo pumunta doon sa ibang mga topic. Ayan paano nila mapapabagsak ang gobyerno, di ba, Chi? Agricultural production grows nearly 2% in 3 buwan lang. Di ba? Yaan ang proyekto ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Tapos ano po ang ginagawa ng mga Duterte, ng mga DDS? Pabagsakin po ang gobyerno. Paano naman po sila gugustuhin ng mamamayang Pilipino kung nakikita po ang pagkakaiba ng dalawang panig? Yung panig nila, puro bangag ka, adik ka, hair follicle. Lahat po ng mga nagsabi na hair follicle. Si Vic Rodriguez, talo. Kasi nakikita ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, na yun lang po ang aatupagin nila sa kanilang mga termino kung sila po ay pala rin na maging mga senador. Hindi ho kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, gobyerno ng Pilipinas. Nakatutok, nakapokus doon sa trabaho kahit anong paninira nila, mga bossing. Di ba? Hindi tatalab sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kapag nakikita ng sambayan ng Pilipino yung pagtaas ng ating pag-angat ng ating bayan. Di ba? Tapos may makikita pang isang ganito, House of Representatives, dialysis na libre. Breast cancer cares itinaas sa 1.4 million. Marami po doon sa ating mga kababayan. Sir Junior Junel Domingo, salamat po sa inyong super sticker. Madami po sa ating mga kababayan. Ang hirap na hirap po na magbayad ng mga dialysis. Hindi lang naman po isang beses sa isang taon yan. Yung iba po dyan, 2 beses sa isang linggo. Yung iba po dyan, 5 beses sa isang buwan. Di ba? Hindi naman po biro ang presyo niyan, mga kababayan. Mahal po yan. Biruin mo, tingnan nyo yung pinupukusan ng gobyerno, mga bossing. Yung mga kapwa natin na nasa laylayan, mga mahihirap po, yan ang pinupukusan. Pero yung mga papasok, sana, kaso hindi natuloy dahil po mga talo. Yung mga senador ni Duterte, saan nakapokus? Pati po yung pamilya Duterte, saan po nakapokus? Sa pagpapabagsak sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig lang sabihin, mga bossing, ayaw matamo nila, Ayaw nilang matamo ng mamamayang Pilipino yung mga ganitong benepisyo, yung mga ganitong proyekto. Di po ba? Dialysis na libre, breast cancer care itinaas ng 1.4 million dahil sa personal na pakiusap ni House Speaker Martin Romualdez alinsunod sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Itinaas ng PhilHealth noong 2024 sa 4,000 ang dating 2,600 na sinasagot nito sa gastusin sa dialysis. Biruin nyo ilang libo yung matitipid. 1,400. Diba? Habang umaabot naman sa 1,400% ang itinaas ng Z-Benefit Package para sa breast cancer patient. Kaya ang dating hanggang 100,000 lang na sinasagot ng PhilHealth ay aabot na ng 1.4 million. Yan ho ang gusto ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Yung mga kapwa natin may hirap,
na magkakasakit po nung mga mahal na mga sakit o kagaya ng mga cancer na yan, magkakaroon sila ng pag-asa. Hindi sila mawawalan ng pag-asa na lang agad. Di ba? Naku, wala tayong pera. Naku, hindi kaya nating magpagamot. O wag na lang. Di ba? O wag na lang. Hayaan mo na. Ganito ang naranasan natin eh. Ganito ang kinasapitan natin eh. Di po ba? Para yung mga matatanda, hindi nag-aalala dahil nakaalalay po ang gobyerno ng Pilipinas. Di po ba? Kanina may nag-comment, sabi, Mark Ramos, wala ka daw trabaho. Wala talaga ako trabaho. 40 na ako eh. Early retirement ang tawag dyan. Di po ba? Tayo, mga kababayan, wag natin papaabutin yung sarili natin. 65, 70, kumakayod ka pa din. Nasa lansangan ka pa din. Naghahanap buhay ka pa din. Hanggat maaari po, maging madiskarte tayo, mga kababayan. Di ba? Hanggat maaari, maging madiskarte tayo sa pamamagitan ng, gawin mo lahat habang bata ka pa. Magsumikap ka habang bata ka. Para nang sa ganon, umabot ka ng 50. Hindi ka na ugod-ugod ka na, nagtatrabaho ka pa. Di ba? Sabi ni Angel Bacani, isa po akong dialysis patient. Pasalamat po ako sa gobyerno sa libreng dialysis. Maraming salamat. Ayan. Komento ni Angel Bacani. Di po ba? Tapos ano po yung kalaban ng gobyerno? Ano ang ginagawa? Bangag ka, adik ka. Puro ganun lang ho, paulit-ulit lang po, mga kababayan. Kaya nakita nyo, yung resulta ng eleksyon, 3 ang panalo, 7 talo doon sa kanila. Di ba? 3 talo, 3 ang panalo, 7 talo, nagyabang pa yung mga DDS. Di po ba? Ano pinagyayabang nung mga yun? Talo. Tingnan mo nga yung mga congressman. Ilan pong porsyento? Halos 86%. Yung mga lumagda, pumirma doon sa impeachment ni Sara Duterte. Panalo lahat. Di po ba, mga bossing? Yan po ang ginagawa ng gobyerno habang yung mga kalaban po at pilit na sinasabi, sila po ay oposisyon. Panay lang po panira. Mga bossing, hindi po ganoon. No, ang oposisyon. Hindi po paninira ang ginagawa ng oposisyon. Pinipilit kasi nung kampo ni Sara Duterte na opposition po sila. Hindi ganoon ang oposisyon. Ang oposisyon, kontra ka sa administrasyon, pero ang pakay mo, layunin mo, ay umangat pa din ang bansa. Yung mga ganitong mga proyekto ng gobyerno, nakasuporta sila dahil alam nila para sa pag-angat ng bansa yan at para doon sa mga kapwa natin mahihirap yan. Di po ba, mga kababayan? Ay, nako. Yung ginagawa ho ng mga DDS, yung ginagawa po nila Harry Roque, yung mga sinasabi ng ating Vice Presidente, puro panira lang po. Hanapan mo ng ebidensya, walang ipapakita sa iyo. Ibalik ko yung kay Luistro. Madam BP, kinakatok ka namin. May pinakalat kang balita. Ang sabi mo, may utang sa iyo ang mga Luistro. May utang sa inyo ang Luistro. Narinig naming mamamayang Pilipino. Aba, sumagot si Luistro na ngayon congresswoman ulit. Na hindi naman daw. Bigyan mo naman kami ng patunay. Bigyan mo na kami ng patotoo. Bigyan mo kami ng dokumento na maipakita mo na totoo yung sinasabi mo. Di ba? Kasi ang style ho niyang mga yan, mga bossing, yan, si BP. Nasambit niya yon.
pagka siya nasoplak, wala na, hindi natatapik yun, hindi niya natatalakayin para tatahimikan niya na lang, para mawala na yung issue. Tayo ho, matindi ang ating memorya. Papaulit-ulitin natin yun. Hanggang ngayon po, walang nilalabas na ebidensya si BP Sara na may tinakbuhan po yung Luis Tro na utang sa kanila. Di ba? Ang kagandahan lang po, yung mga DDS lang ang nauuto ng mga ganong pakalat ng Vice Presidente. Pero tayo ho, hindi. Marunong tayong mag-analisa, marunong tayong bumalanse at maghanap o humingi ng ebidensya. Sa mga DDS, sabihin lang niyan, oh, nakakulong si First Lady dito sa pader na to. Naniniwala na huyang mga yan. Ganun no ang mga DDS, mga kababayan.